ang buwabanderang balita sa Pilipinas News. Bagyong Dindo wala na sa bansa, pero weekend magiging maulan pa rin daw dahil sa habagat. Namumuong sama ng panahon sa Mindanao, posible rin daw maging bagyo. Halos 100 sasakyan sa Ilocos Norte stranded matapos tangayin ng ilog ang Detour Road sa probinsya. Pagkatapos ng bagyo, Metro Manila naghahanda rin sa posibleng pagyanig ng lindol. Mga pasahan sa paa, ginawang proteksyon sa ulo ng mga estudyante sa Pasig na sumabak sa earthquake drill. Estudyante Blues! Tukso ng dalawang magkaklase sa Cebu na uwi sa saksakan. At 15 anyos na binatilyo sa Pasig na nag-cutting classes daw. Patay matapos malunod sa dike. Sa Rescue 5, babaeng mistulang buntis dahil sa laki ng bukol sa tiyan, sinaklolohan. News 5 exclusive. Hitman na inupahan umano para patayin si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ininguso si dating NBI Director Magtanggol Gatdula bilang mastermind. Kampo ni Gatdula, tinawanan lang ang akusasyon. Mga bagong pamamaraan kontra dengue nagsulputan. Anti-mosquito bombilya, halamang kumakain ng insekto, bracelet at patch para sa mga bata. Epektibo nga ba? Kayo ba ay nalolongkot at walang makausap? Pautang para kayo ay may pang-shopping, pang-bakasyon at pang-gym pa. Inaalok na ng pag-ibig. 1 taon matapos manapak ng sheriff, Davao City Mayor Sara Duterte nag-public apology. Kay Sheriff Andres, and sa iyang, most importantly sa iyang pamilya, sorry. Sa sports, dating Ginebra playing coach Robert Jumerski, ire-retiro na ang kanyang number 7 jersey. Comedy King Dolphy, nakikipagdinuan na raw sa kanyang mga nurse. Kanina pala dumila. Kasi sa na-expression niya parang delad. Dr. Abby Gimelo, nadala na nga ba sa boyfriend bagets? Gusto mag-apply mga 35, 45, 50, pwede. At pinakamalaki at pinakamabigat na langka sa Pangasinan, gustong ilaban sa Guinness. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Mediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Sa trahedyang nauwi ang pagpuslit umano ng 4 na magbabarkada sa kanilang klase. Patay ang isa sa kanila matapos malunod sa Manggahan floodway sa Pasig. Nadulas raw kasi ang 15 anyos na biktima sa gutter ng dike at saka nahulog sa malalim na parte ng tubig. Amateur video na ito, makikitang hindi magkanda-ugaga ang mga rescuer sa pagsi-CPR sa hubot-hubad na binatang ito. Maya-maya pa, muling nagkapulso ang binata. Agad itong inilagay sa spine board at saka dinala sa ospital. Hanggang sa loob ng ambulansya, tuloy ang CPR sa biktima. Pero hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Susukat natin yung pulse ox, no? May chance mabuhay. If-forward na namin sa doktor at dineclare na ng doktor na dead on arrival. Kinilala ang biktimang si Dan Carlo Borromeo, 15 anyos. Kwento ng isa sa 3 kabarkada ni Dan Carlo, nagkayayaan silang mag-swimming sa floodway sa barangay Manggahan sa Pasig matapos mag-cut ng klase. Pero bigla raw umakyat sa may dulo ng dike si Dan Carlo at saka nadulas papunta sa malalim na parte. Punta po siya nung sa may gutter. Tas hawak siya nung kasama ko, tas nadulas po siya. Sabi niya po kasi marunong siya lumangoy. Doon namin nalaman na hindi siya marunong lumangoy. Ayon naman sa ama ng biktima, hindi talaga niya pinapasok ang binata dahil may sakit ito. Pero habang natutulog sila ng tanghali, ay bigla raw itong pumuslit. Ang masakla pa, kamamatay lang daw ng ina ng biktima nitong Nobyembre dahil sa sakit na diabetes. Hindi ko akalain pupunta rin. Hindi naman kasi marunong lumangoy yung anak ko yun, kaya hindi ko sukat akalain na pupunta sa ilog niya. Camille Abadisio, News 5. Sa saksakan naman nauwi ang tuksuhan ng 2 grade 5 students sa Mandaue, Cebu. Nangyari po ang insidente sa loob mismo ng Kabangkalan Elementary School. Base sa investigasyon, hinamon ng suntukan ng 17 anyos na si John ang kanyang 13 anyos na kaklase na si Edmond. Nang mag-uwian, inabangan pa raw niya ito at kinantsawan. Dito na kumasa si Edmond at saka nasaksak si John sa tagiliran gamit ang nail cutter. Ipinablotter si Edmond pero hindi kinasuhan. Nagdesisyon ang principal ng paaralan na paghiwalayin na lang ng seksyon ang 2 estudyante.
Samantala, isang 42 anyos na ginang sa Cavite ang nagmistulang buntis dahil sa laki ng bukol na tumubo sa kanyang tiyan. Kaya Rescue 5 saklolohan niyo. Masakit ka? Sa sobrang laki ng tiyan ni Everly Mortel ng Barangay Polido, GMA Cavite, aakalain mong kabuanan na niya. Pero hindi sanggol ang laman ng kanyang sinapupunan, kundi bukol daw. Mapansin nyo, matigas siya. Meron tayong nabasang dokumento na magsasabi na may myoma siya noong 2009. Sinuri namin ang vital signs ni Everly. 80/50. Sobrang baba. Napansin namin ang kanyang mga paa. Ang mga paa ni Ate Everly, nagmamanas o nag-iidima. Hindi natin alam kung saan ito nanggaling. So, malaking posibilidad dito sa tiyan niya. Dahil kapos din sa buhay, wala raw magawa ang kapatid ni Everly kundi humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Nakapagpapala ang taong mahirap. Pag talaga po sa kawalan, talaga pong naghihintay na lang talaga ng kamatay na hindi po makakarating na ospital, mamamatay po na lang. Dinala namin sa ospital si Everly. Base sa pagsusuri ng mga doktor, may posibilidad na ovarian cancer ang sanhi ng paglaki ng tiyan ng ginang. Ako po'y dumudulog sa inyo, tumingi po ng awa at tulong para po sa kapatid ko. Sana po matulungan niyo po siya. Hansel Kiling, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Samantala, wala na po sa bansa si Bagyong Dindo, pero ang mga motorista sa Ilocos Norte dama pa rin ang epekto ng bagyo. Stranded kasi ang halos 100 sasakyan matapos rumagasa ang tubig sa isang tulay doon. Madilim na pero lalo pang humaba ang pila ng mga sasakyan sa bahagi ito ng Banggi sa Ilocos Norte. Stranded ang halos 100 motorista matapos tangayin ng ilog ang detour road sa Buagaw Bridge sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ito ang pansamantalang daanan habang kinukumpuni ang Buagaw Bridge na siyang nagdudugtong sa Ilocos at Cagayan. Ang driver na si Mang Pong sa kanyang bus muna magpapalipas ng gabi. Puro stranded na lang, yung kita namin putol-putol. Ang mga pasahero naman nilakad na ang ginawang daan at lumusong na sa ilog makauwi lang. Sana po matapos na para hindi naman masyadong mabala. Apektado rin ang biyahero ng iba't ibang paninda. Ang ilan ibinenta na ng palugi ang mga dalang gulay at prutas, mabawi lang ang puhunan. Mura lang ma'am para mabalik lang yung pera. Ang mag-asawang engineer naman na ito na nagbakasyon lang mula Amerika na bad trip din. Manghiram lang ng 2 malaking bakal at plunge, i-weld ng konti. So, hindi naman ganun kagrabe siguro para ma-stranded at ng ganito. Maging si Ilocos Norte Governor Amy Marcos na dismaya sa nangyari. Nakakahiya at talagang naalintala yung mga tao. Pati yung presyo ng palay at yung presyo ng mais na apektuhan na kasi nagkakaroon na ng shortage. Pangako naman ng DPWH, madadaanan na ang detour sa linggo ng hapon. So we are going to work for 24 hours. Franz Noguera, News 5. Magiging maulan pa rin kaya ang ating weekend kahit nakalis na ang Bagyong Dindo? Sasagutin niya ni Leah Cruz. Leah. Paolo, medyo magiging maulan pa rin ang ating weekend. Kahit nasa Southern China na kasi ang Bagyong Dindo, pinalalakas pa rin ito ang hanging habagat sa kanluran ng bansa. Makikita nga na buong araw kanina ay maulap ang buong bansa. Kaya posibleng sa weekend ay makakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Pero hindi naman ito kasing lakas ng ulan na idinulot ng bagyo. Kaya kung beach ang trip nyo ngayong weekend, mas mabuti kung gumimik kayo sa Cebu o sa Bohol dahil maulap lang ang panahon doon. Pero dito sa Mindanao, posibleng makaranas ng pag-ulan ang mga beach dahil sa low pressure area. Sa linggo, posibleng makapasok ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na ito at maging bagyong Enteng. Ang resulta niyan, malawakang pag-ulan sa Lunes, lalo na sa buong Mindanao, buong Visayas, Bicol Region, Southern Tagalog at sa Metro Manila.
At yan ang lagay na panahon ngayong weekend. Ako po si Leah Cruz. Jovi? Maraming salamat, Leah. Pasadahan naman natin ang iba pang mga balita. Tinanggihan na ni dating Supreme Court spokesperson Miles Marquez ang nominasyon sa kanya sa pagka-Chief Justice. Sabi ni Marquez, kulang pa raw ang kanyang karanasan para hawakan ang pinakamataas na pwesto sa hudikatura. Sa ngayon, umabot na sa 65 ang bilang ng mga nominado. Sa Lunes, isasarado ng Judicial and Bar Council ang pagtanggap ng nominasyon. Si Acting Chief Justice Antonio Carpio naman hanggang ngayon hindi pa tinatanggap o tinatanggihan ang kanyang nominasyon. Pero malaman po ang kanyang pahayag na hindi niya raw tatalikuran ng anumang iatas sa kanyang tungkulin sa hudikatura. Ngayon pa lang daw, may mga naisip na raw siyang reforma. Sigurado namang may pagbabagong makikita ang mga consumers ng Meralco sa kanilang electric bills simula sa darating na Hulyo. Tataas kasi ang distribution charge na sisingilin ng Meralco. Depende sa konsumo, maglalaro ang dagdag sigil sa pagitan ng higit piso hanggang higit 2 piso per kilowatt hour. Si Manny V. Pangilinan na chairman ng TV5 ay siya ring chairman ng Meralco. Kung may dagdag sigil ang Meralco, may dagdag din sa MMDA pero dagdag ito ng mga rescue personnel. Nababahala na raw kasi ang MMDA sa sunod-sunod na aksidente sa kalye na bumalo na raw sa mahigit 25,000 ngayong taon pa lamang. Tumatanggap na raw sila ng aplikante para sa 37 emergency personnel. Pwede ang lalaki o babae kahit hindi lisensyadong nurse o physical therapist basta hindi lalampas ng 35 anyos. Ang latest naman sa showbiz mula po kay Cherry. Thank you, Jovi. Balita po tayo ngayon sa showbiz. Usap-usapan sa internet ang bagong daring hairstyle ng 2NE1 star na si Sandara Park. Ang kalahati kasi ng kanyang buhok, inahit. Bahagi raw ito ng kampanya para sa album launch ng kanilang girl group. Samantala, itinanggi ni Dr. Vicky Bello ang mga chismis na nagkabalikan na ulit sila ni Hayden Ko. Ang dagdag ni Dr. Bello, pahinga raw muna ang kanyang puso sa love life. Pero meron daw siyang bagong requirement kung sakaling iibig siyang uli. Hayden and I don't talk, but we do, the only thing we do is text. But we're friends. It was a very good, I think in the end, it became a good breakup. Ayoko na ng young kasi nahihirapan talaga ako. Gusto mag-apply mga 35, 45, 50, pwede. Susunod, panahon ng tagulan, panahon ng dengue. Mga nauusong pamuksa sa nakamamatay na sakit, alamin po natin. Davao City Mayor na nanapak ng sheriff ng korte noong isang taon nag-public apology niya. Bakit kaya naisip niya ito ngayon? Sinasabing pinakamalaking langka sa Pangasinan, uubra kaya ang Pang-Guinness. At isa na namang isla sa Pilipinas bumida sa mga turista sa ibang bansa. Alamin ang nakatagong sekreto ng Ariara Island. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pilipinas.